Itong ikikwento ko sa inyo ngayon ay kwento lang sa akin ng kaibigan ko. Naikwento sa akin to ng classmate ko. Matagal na. Siguro mga second year college na kami nito. Pa-sem break na. Kaya umuwi muna kami sa probinsya nila. Di ko nababanggitin yung name ng province. Basta somewhere in Visayas region. So ito na nga. Sabi niya, fiesta daw nun sa may probinsya nila. At syempre, maraming kainan, videoke, palaro. Tipikal na fiesta. Sinabihan daw sila ng lola at tita niya na lokal doon sa lugar na huwag tatanggap ng kahit anong pagkain, inumin at kahit anong bagay sa hindi nila kilala at kahit pa ang galing sa kapitbahay nila. Uso daw kasi doon ang manlalason. Lalo na nga dayo sila. Fast forward na tayo. So nagkakainan na silang magkakamag-anak sa may dining area. Doon daw sa dining area ay may bintana na may grills na kasya lang ang kamay ng isang tao. Ito na yung creepy na part. Meron daw nag-abot ng isang mangkok ng ulam doon sa kanya sa may maliit na butas sa may bintana. Nung una daw, akala niya kasya yung mangkok doon sa bintana dahil busy daw ang lahat at di naman daw niya alam na hindi kasya yung mangkok doon. And to think na piyestahan yun ay akala niya normal lang daw yun. Nawala sa isip niya yung bilin sa kanya nung lola niya at tita niya. Buti nilang kamo kabisado nung lola niya ang mga itsura ng mga gamit sa bahay nila. Tinanong daw ng lola niya kung sino ang nagbigay ng kare-kare sa mangkok. Sabi niya, "Di ko po kilala. Inabot lang po dyan sa may bintana." Kinilabutan daw siya kasi sabi nung lola niya, paano magkakasya ang mangkok dyan? Tingnan mo nga. Nangilabot daw siya nung makita niya na yung butas ay napakaliit at napaisip siya kung paano nakalusot yung mangkok doon. Pinagalitan daw siya ng tita niya kasi nga, di ba, sabi sa kanila na huwag tatanggap ng kahit anong hindi nila kilala. Ang ginawa ng lola at tita niya ay nilagyan ng asin yung kare-kare. Pagkatapos nun, laking gulat nila nang naging insekto yung laman ng mangkok. Sabi nung lola niya sa kanya, kung may nakakain daw nun, pwedeng mamatay o di kaya ay mawala sa sarili dahil merong orasyon at sumpa daw yun. Sa tingin nyo, may nag-e-exist kaya talagang ganito at bakit nila ito ginagawa sa mga dayo? Napapaisip din ako minsan. Paki-comment ang inyong mga sagot. Kung nag-enjoy at kinilabutan kayo sa story natin ngayon, pwede kayong mag-subscribe at kung nais nyong ibahagi sa ating channel ang mga kapanindig balahibong mga karanasan nyo, maaaring lamang kayo magpunta sa ating description box at nandoon ang link sa ating Facebook page. Paki-message na lang ako. Maraming salamat po.